dear beloved, Boss Mike Cervera. Oo. Ito pa mga kababayan ko. Nako, grabe ha. Hindi ko alam kung anong naiisip nitong mga DDS ngayon, ano. Kung bakit ginagamit itong si Meow Meow, Kiko Barsaga. Kiko. Walastik mga kababayan, ano. Alam mo, kung matino kang tao, pag sinipat mo yung isang tao habang nasa telebisyon, habang nasa screen, pinapanood mo, malalaman mo na merong merong something sa ulo. Ibig sabihin something sa ulo, baka pati yung utak may pusa mga kababayan. Di kaya ganun? Pati utak ni Kiko Barsaga may pusa. Kaya kung ano-ano ang mga sinasalita. Ito nga yung na-post ko kanina. Walang-wala na itong mga Duterte eh. Wala nang makuhang iba. Wala nang matino mga kababayan. Wala na eh. Tama? Di ba no? Wala nang makuhang matino. Pati saltik na katulad ni Sara, pinagpapatulan na. Sa bagay mga kababayan, sino daw ba magkakasundo-sundo? Kung hindi yung mga pare-parehas ng mga saltik, mga kababayan ko. Ay, nako. Di bale, mga kababayan ko, para medyo may time pa kaming, wala pa yung limousine na susundo. Magme-merienda pa muna kami. Basta, abangan nyo na lang mamaya kung ano yung malilikom natin at masasagap nating mga balita. Ito pa, mga kababayan ko, ito sino nakapanood nung si Pinky Amador habang papalapit doon sa tindahan ng Katunying Bakery? Sino? Napanood nyo na hubo yun? Napanood nyo na? Grabe. Sabi ni, parang, ito mga kababayan, andali. Meron yata ako dito. Wait lang. Nandito, wait lang. Panood nga natin. Grabe yun mga kababayan ko talagang ininsulto si sino to? Si Katunying. Ininsulto ng sobra-sobra dito ito yan ayan ayan mga kababayan, panoorin nyo yan ito na Katunying Bibili sana ako ng fake news. kita nyo? Diba? Fake news ang tawag. Kita nyo mga kababayan ko? Bakit fake news ang tawag ni Pinky Amador? Dito kay kay Katunying. Ano nangyari? Bakit tila ba nadadagdagan ng kaaway ni Katunying? Napanood ko yan. Bibili sana ako ng fake news. Alin ba pinake news? Paki-comment nga kung ano yung pinake news ni Katunying. Ano ba yung pinake news? Alam nyo kung alin yung pinake news niya? Ito ba yung nag-viral na nagngangawa siya? Na ano ba yun? Yung latest niya na sinasabi niya ano ba yung binabanatan niya doon? Nawala sa isip ko. Kay Risa. Oo nga, mga kababayan, kay Risa. Tama. Ano ba yun? Ano ba yung pinake news niya kay Risa kasi? Pabili nga ng fake news. Katunying, si Pinky Amador. Yun, fake news pala yung insertion ni Risa. Kasi nga, di ba nauna na nga po dyan na sinabi, 2 senador lang ang hindi nag-insert ng budget. Itong si Senator Risa at saka po si Coco Pimentel. 2 sila, di po ba? Ngayon mga kababayan, binanatan ni Katunying na sinasabi, pati daw si Risa nag-insert ng bilyon-bilyon.
hindi naman pala, mga kababayan ko, hindi naman pala. So na fake news si Katunying. Kaya pala gumawa itong si Pinky Amador ng ganire. Oh, tingnan nyo. Bibili sana ako ng fake news. Kita nyo mga kababayan. Oh. Ha? Hugas kamay bigla. Oh, yung insertion daw ni Risa Hontiveros. Oh, iba kasi ang insert of amendments. Oh, di ba nga si Risa nga kontra ng kontra diyan Tama ba? Di ba? Siya nga yung kontra ng kontra diyan Tapos biglang alam nyo mga kababayan kung Risa at saka Sara lang naman, Risa at saka si Panutya, Risa at saka si Tulpo, Risa at saka si Jinggoy, Risa at saka Villanueva, Risa at saka kay Risa na lang ho ako. Ano po? Wala daw siyang sinabi na corrupt si Risa. Pero mga kababayan, depende ho kasi yung salita niya salita niya ho kasi magkakatalo Kahit wala kang sinasabi, pero yung datingan ng pagde-deliver mo ng salita, kahit wala kang sinasabing literal, direkta, na corrupt siya, mga kababayan, kaya nating gawin yun na ang unawa at intindi ng tao, corrupt talaga siya. Di ba? Oh, yun mga kababayan ko. Kay Risa Hontiveros, sa insertion po, yun na nga. Grabe, no? Tindi. Ang tindi, mga kababayan ko. Tiruin nyo yan. Ganun-ganun lang, mga kababayan. Tuloy, kita nyo, nanahimik ho bigla si Katunying, Ito, nanahimik ho bigla. Isa ho sa mga airport, sa Terminal 3, meron hong Katunying doon. Bumili ho kayo ba? Huwag nyo na hong idamay. Ito naman ho, mga kababayan, bilang pagiging balanse. Wala naman hong kinalaman yung negosyo sa opinion ni Katunying, Di ba? In fairness, masarap daw yung goto nila. Yun po yung mga kababayan ko. Huwag nyo hong ugaliin na idamay ang negosyo ng isang tao sa kanyang pananaw, sa kanyang opinion. Wag ho yun. Wag nating laging isasama't pag-isahin. Mahalaga po mga kababayan, hinihiwalay ho natin yan Unang-una, bakit ho kanyo? Kasi si Katunying, may mga empleyado ho na umaasa. 'Di ba? May mga empleyado na nakikinabang at umaasa sa mga negosyo niya. Pati sila madadamay ho Oo, alam nyo, ang matino na tao, mga kababayan, hindi ho dinadamay at hindi ho ginagawa yung cancel culture. Ano po? Yung cancel culture po, para lang ho sa mga mangmang at tanga yun. Never ho natin gagawin. Yung po ba dahil tignan nyo, si isang Panutya na McDo dahil ayan bumalik. Di po ba? Dahil ini-endorse daw ho ni ang McDo, lahat ng ini-endorse ni Vice Ganda wag daw tangkilikin. Di po ba? Kung di ba naman mga tangat, mga bobo yung mga yan, anong kinalaman ng mga yan sa opinion ni Vice Ganda? Yun po yung sinasabi ko. Wag po nating gagayahin, wag po nating gagawin po sana. Wala akong kinalaman yung mga negosyo na yan. Yung mga negosyo niyan, pag nagsara, marami hong Pilipino na maapektuhan. Di po ba? Maraming mawawalan ng trabaho kung sakasakali. Wag kong ganun. Wag kong ganun. So, paano mga kababayan ko? Mga kababayan, masyado na ho tayong humahaba. Sabi ko nga kanina, 30 minutes lang. Pero mga kababayan ko, eto, ayan Bibili sana ako ng fake news. Hindi. Pinky Amador, buti na lang hindi mo sinabing wag tangkilikin ito. Pero sana, minsan, wag na natin gamitin yung negosyo kung meron tayong gustong sabihin,
yung bang idadamay pa natin yung mga negosyo ng mga kinaiinisan natin o kinakaayawan natin, pangit eh. Ang pangit ho mga kababayan eh. Di ba? Yung unang ganun. Pangit hong ugali ho yun. Hindi po ako sang-ayon sa ganito. Ulitin ko lang po, bahala kayo. Basta ako kasi mga kababayan ko, ganun ho yung pananaw ko. Tignan ho natin yung malawak. Yung pong mga dapat ho nating isaalang-alang bago ho tayo magsalita. Lalong-lalo na kapag may impluwensya ho tayo sa maraming tao. No? Yung sasabihin natin na wag natin tangkilikin yan, wag natin tangkilikin ito, dahil pinopromote, dahil pag-aari ni ganito, dahil, di ba, mga ganun ho, wag na ho. Oo. So, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong pagsama at kita-kita po tayo mamayang gabi. At syempre, babalik na po tayo sa studio bukas. Yun. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala na hong iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.